Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong tinuran ni Maria Ressa ng Rappler, no, na sinasabi na ang pagpapasa daw ng anti-terror bill ay nangangahulugan ng pagkamatay ng demokrasya by 1,000 cuts, no? At saka itong pagtanggi ng Globe Telecom na sila ay nagbabayad ng tinatawag na nagbibigay ng tulong sa CPP, NPA o yung tinatawag nating revolutionary tax. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na mayroong kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, ganito po, no? Ano ba talaga yung partikular na mga issues ni Maria Ressa, no? Bago natin sagutin, no? Etong si Maria Ressa na nagsabi na 11 million daw ang mga manggagawa ng ABS-CBN na hanggang ngayon, parang wala pa akong nakikita na nagsorry siya o umamin ng pagkakamali na 11 sa pagkakasabi niya na 11 million sa international forum. Sikat na sikat to sa mga international forum. Pero dito sa Pilipinas hindi, di ba? Tayo lang gano'n nakakakilala dito kasi hindi naman siya nagsasalita para sa mga Pilipino, no? Para sa international. Yeah? Tandaan natin yung Rappler business yan, no? At ang main source ng kanilang business yung pagdo-donate yung sa kanilang site, no? Sa Rappler site. Okay. So dito makikita natin, hindi ko alam kung yun ang main pero alam ko nagpapadonate sila kasi be a member, parang ganun. Okay, alam natin dito si Maria Ressa tutol to sa anti-terror bill, di ba? Pero ano particular? Una, yung sinasabi niya na paghinalaan ka, sinasabi niya kasi yung abuso, pang-abuso sa kapangyarihan, institutionalize o gagawing legal na itong bill na to, no? Ano ba yung pang-abuso ng kapangyarihan na sinasabi niya? 'Di ba? Tapos yun nga, yung bakit masisira daw yung demokrasya. Mamaya ay di-define natin pati yung meaning ng democracy, no? Ano yung sinasabi niyang masisira dahil dito sa anti-terror bill. Ikalawa, yung sinasabi niya na dahil sa anti-terror bill, sino mang individual na paghinalaan ay pwede kang isurveillance ng 60 days. Kung hindi pa sila nasayahan, pwede pang gawing 90 days. Okay, ano ba ibig sabihin ng surveillance? 'Di ba? Kung pinaghinalaan ka na ikaw ay membro ng isang organisasyon na tinawag ng United Nations na terorista, iso-surveillance ka. Napaka-normal po nun. Lahat po ng bansa ginagawa yun. 'Di ba? Hindi naman para sa atin. Iso-surveillance ka, titignan, saan ka pumupunta. Ngayon, matatakot ka dun sa surveillance na yun. Kasi yung mga totoong terorista, alam na nila yun na sila sinosurveillance, di ba? Bakit kinakabahan si Maria Ressa? Kasi pati ngayon, pati yung ikaw ay nagre-recruit para sa teroristang grupo, pati yung ikaw ay sinusuportahan mo sila financially, yung grupong terorista, ikaw ay nakikipag-meeting sa mga grupo na to, may posibilidad ka na maaresto, no? Ngayon, kung wala ka namang kaugnayan talaga, sinasabi kasi nila, mga aktivista sa surveillance, napakarami namang isosurveillance. Siyempre, mamimili lang, di ba? Baka naman ikaw minsan ka lang napasama sa rally, ang rally inatinan mo ayaw mo ng mga plastic sa Manila Bay. Di ba? Yung mga ganong talaga namang merong mga environmental activist na tinatawag. May karapatan sila. Yung ba naman, kung wala kang kaugnayan sa mga terrorist group, kahit na anong surveillance sa'yo, di ba? Wala kang dapat ikakaba. Ngayon ang kakabahan ka kasi ang isang terorista
alam na nila na sinusurveillance sila eh. Di ba? Handa sila dun. Pero ang hindi handa, yung react na react, yung mga supporters. Halimbawa, wala ka namang imimit na terorista sa loob ng 90 days, ano ba kakakaba mo? Kung ikaw ay umatin na rally, tapos yung sinasabi na subject for abuse. Lahat naman pwede nating maituring na subject for abuse. Halimbawa, napagkamalang ka, yung sa drug war, di ba? Napagkamalang kang addict o pusher. O kung napagkamalang ka, hindi ka talaga addict at pusher. Yun yung point ko, mukha ka lang addict at pusher. Halimbawa ako, madalas mangyari sa akin to sa department store o sa supermarket. Sa department store kadalasan. May mga ano dyan may mga, lalo na yung mga sa isitan recto. Isitan na, ano pa yung isang isitan cut? May mga civilian agent yan na hindi gwardiya, na tayo-tayo lang, tinitignan yung mga mukhang mandurugas, yung mga mukhang shoplifter, di ba? Ako nakikita ko yun kasi madalas ako mapaghinalaan yung pagmumukha ko kasi mukhang mandurugas. Kaya ang ginagawa ko, pinaglalaroan ko ngayon itong umaaka, para pasayahin ko lang sarili ko, umaaka ko ngayon na mukhang ano ko, yung anong tawag nila dyan, yung taong kahinahinala, yung tingin ako ng tingin ng ganun sa no? Sinasadya ko. Tapos kunwari may ilalagay ako sa bag, tapos lalakad ako na mabilis, alam mo nakasunod na sa'yo. Yung maglalaro kayo, maglalaroan mo yung yung civilian agent. Pero lalaroin mo lang yun kasi alam mo na hindi ka naman shoplifter talaga, di ba? Dahil hindi ka naman shoplifter, ano kakakaba mo? Di ba? So mga ganun. Mukha ka lang shoplifter dahil yung pagmumukha ko, mukha akong shoplifter. Yan yung kasiyahan ko lang pag may nakikita kong agent na tumitingin-tingin. Kasi nakikita ko yan Talagang ang sama ng tingin sa akin kahit saan ako magpunta. Yung ginagawa ko naman, binibilisan ko, punta kagad dun sa isa. Pag nakita ko na naman siya, tago na naman ako, punta na naman sa kabila. Ganun po yung surveillance, no? Kung wala ka namang ginagawa, hindi ka naman member ng terrorist group, di ba? Hindi ka naman miyembro niyan o hindi ka supporter, ibig sabihin, hindi mo maipagkakanulo. Siyempre kung supporter ka, nakikipag-meeting ka dyan sa grupo na yan, pag sinorveillance ka, makikita yung mga terrorist group na sinusuportahan mo. Kung ikaw ay hindi naman member ng terrorist group at hindi ka naman supporter, anong kinakakaba mo sa surveillance? Mukha ka lang. Yung mukha kasi talagang may mga ganyang pagmumukha Katulad yung pagmumukha ko. Talagang pag napunta ako sa, alam niyo yun, masama man sa loob, nakikita niyo yun lahat. Yung mga nag-aalok ng credit card, na talaga ako riyan Minsan sumasama loob ko, pero minsan natutuwa din ako Kunwari, 4 kami naglalakad, no? Yung 3 aalokin yan. Ako, hindi ako aalokin ng credit card. Alam mo yung mukha kang mandurugas, mukha kang walang pera. Mukhang hindi makakabayad to ng credit card. Mukhang walang trabaho. Ganun ang pagmumukha ko. Ganun lang din po yan. Di ba? Ibig ko sabihin, ano ang ikatatakot mo kung hindi ka naman terorista o hindi ka naman supporter? Kasi, syempre kung supporter ka naman, matatakot ka rin. Kasi pag miniting mo yung mga terrorist group, di ka na rin, no? Ipapahamak mo naman sila dahil may surveillance ka. Yun naman yun Kung sa mga terrorist at saka sa mga supporter, maganda sa gobyerno yun kasi natutukoy nila. Okay? Ikalawa, yung sinasabi ni Maria Ressa na pwede na raw makulong yung mga pinaghinalang terorista kahit walang warrant of arrest ng 14 days, tapos pwede pa ma-extend ng 24 days. Alam nyo, ito yung tapos talagang, naku, pwede na pala makulong. Hindi naman kahit sino yan
Hindi naman, ikaw may tattoo ka, halika rito, terorista ka. Ikaw, hindi po pag-aaksaya ng panahon ng gobyerno yan. Ang dami nang ang point lang dito, yung pinapalaganap nila na bawal ng tumutol sa gobyerno kasi tatagurian ka ng terorista. Labag sa batas yun, di ba? Ang linaw-linaw dyan sa anti-terror bill. Pwede ka pa rin mag-dissent, yung tumutol sa pamahalaan. Pwede ka pa rin magwelga, pwede ka pa rin mag-rally, pwede ka pa rin tigil trabaho, di ba ganon? Strike. Meron ka pa rin political na karapatan, freedom of speech. Lahat yan, basta ginagarantiyan ng Bill of Rights. Ang hindi ginagarantiyan ng Bill of Rights ang magmembro ka o maging supporter ka ng isang terrorist group. Yun po yung nilalabanan. Ngayon, kung sa tingin nyo, itong bill na to ay lumalabag sa saligang batas, may payo dyan si Justice Carpio, no? Dating Supreme Court Justice Carpio na supporter nyo, anti-Duterte, hindi naman masabing pro-Duterte siya. Ang sabi niya, once na maging batas, questionin nyo sa Supreme Court. Ganun po yun. Hindi yung magpapakalat kayo ng mga maling impormasyon na kahit sino na lang, dampot na lang ng dampot. Hindi po dadamputin yan. Na katulad, ang dami nyo kasing pinagtatanggol. Ang tanong lang dyan, terorista ka ba? Ikaw ba'y supporter ng mga terorista? Kung hindi naman, hindi ka apektado ng bill na yan. Okay? So, kinakailangan yan. Bakit kinakailangan? Miyembro po tayo ng United Nations. Lahat po ng nagkakaisang bansa ay pinipilit nila yung kanilang mamamayan na tumugon sa panawagan ng anti-terorismo. Sa buong mundo, ayaw ng terorismo. Baka akala nila Reza, nila Maring Winnie at kung sino-sino pang Keiko, Pangilinan, Raisa, Antiveros, baka mapapaniwala pa nila ang Pilipino na ito ay problema lang sa Pilipinas, yung anti-terror bill. Hindi po. Buong mundo po may ATB o anti-terror bill. Di ba? Mas malala pa yung sinasabi nila na pagkakulong ng walang warrant sa mga pinaghinalaang terrorist. Sa ibang bansa, taon ang pwede kang makulong. Sa ibang bansa, mas mahaba yung panahon na pwede kang makulong. Hindi po kakaiba yan sa ibang bansa. Akala nila, mag-iingay sila sa US. Naku, meron kami anti-terror bill. Sa mga artista at sa mga napapaniwala nito nila Maria Reza, nila Kiko at saka ni Risa Ontiveros. Kita nyo, dalawa lang sila. Yung ibang senador, supportive dito sa anti-terror bill. Hindi nyo ba nahalata? Okay. Kasi po, kinakailangan ng bansa natin yan dahil kasama tayo sa United Nations. Yung United Nations anti-terrorist, bawat bansa hinihimok nila na magkaroon ng mga batas laban sa terorismo. Sumusunod po tayo sa United Nations. Nagkakaisang bansa ng buong daigdig ay ayaw sa terorismo. Gusto nyo ba na yung bansa natin matag na pro-terrorist tayo? Yun ang mas malupit. Kasi pag ganun, yung mga pinadadala ng OFW na pera, pag hinalaan niya ng ibang bansa o ng United Nations Anti-Terrorist Council, na yan ay papadala sa terorista na samantalang pamilya natin. Matagal na po tayong napapaikot ng mga to eh. National ID. Tignan nyo sila rin. Yung same grupo niyan ang tumututol sa National ID. Parang National ID lang po yan. Nakikitutol tayo dahil sinabi nitong mga makabayan black, sinabi ng kung sino-sinong tao na gagamitin ang impormasyon mo, hindi nga kayo na binigay nyo nga sa Facebook yung lahat na impormasyon nyo. Binigay nyo nga sa TikTok yung lahat na impormasyon nyo. Ang natatakot lang po na matrace sila, ang natatakot lang na makilala sila ng gobyerno, yung may tinatago sa pamahalaan. Kung wala ka naman tinatago, bakit mo tututulan yung National ID? Yan po yung nangyari sa National ID. Ngayon nakita natin, kung may National ID pala, buong mundo rin po yun. Buong mundo na rin po, mga mayayamang bansa, meron na silang isang National ID.
karamihan na mayayamang bansa. Eh di sana, madaling-madali yung nagbigay ng ayuda, 'di ba? Pero dahil sa katututol at sinusunod naman yung unting tumututol, unti lang po yan eh. Anti-terrorist bill tumututol dyan, unti lang. 'Di ba? O tapos susunod na naman tayo nakakarami. Yan ba yung demokrasya? Ano po ba yung meaning ng democracy? Dahil sa anti-terror bill, masisira ang demokrasya, mawawala ang demokrasya, o mamamatay ang demokrasya. Ano ba ibig sabihin po ng demokrasya? Ang demokrasya po ay rule of majority. Ang dapat nakapangyayari o dapat na nasusunod sa isang bansa ay yung kung kagustuhan na nakakarami. Eh, ang kagustuhan po na nakakarami si Pangulong Duterte, ang Pangulo natin eh. Yung onte, ayaw nila kay Pangulong Duterte. Sino dapat masunod? Di po ba? Yun yung point nila, democracy sila ng democracy pero ayaw nilang kilalanin. Konti lang yan eh. Konti lang yan na nagpapa-impluwensya naman tayo. Na para bang pag pinasa na, huhulihin na lahat ng Pilipino, ipapakulong. Hindi po totoo yan. Meron tayong umiiral na batas, saligang batas, na pag yan ay labag sa saligang batas, yung Supreme Court magsasabi o may mga provision dyan sa anti-terror bill na lumalabag sa saligang batas. Hindi po pwedeng labagin ang saligang batas katulad ng ginagawa ng ABS-CBN. Yung ABS-CBN, pinaikutan yung batas eh. Hindi sila kumikibo. 'Di ba? Bakit hindi sila kumikibo? Bakit si Maria Ressa pinagtatanggol pa rin? Si Maring Winnie pinagtatanggol pa rin yung mga ABS-CBN na yan. 'Di ba? Kasi yung batas, yung ano nila, yung democracy nila baliktad. Ang democracy nila, rule of minority. Gusto nilang masunod yung kokonti. Eh, ang majority ayaw na sa ABS-CBN eh. Di ba? Ang majority, pabor dito sa panukalang batas na to na sinusulong ng ating Pangulo, yung anti-terrorist bill. Hindi lang alam yan ng mga tumututol, lalo na kung OFW ka, malaki po magiging epekto niyan. Pag hindi tayo nagpasa ng anti-terror bill, lahat po ng mga perang pumapasok sa Pilipinas magiging questionable. Dahil ayaw pala natin ng anti-terror bill. Ano ibig sabihin niyan pag tinignan niya ng United Nations? Bakit ayaw nila magpasa ng anti-terror bill? Pro-terrorist sila. Ganun lang naman yun. Walang gitna. Wala pong gitna. It's either ikaw ay pabor o hindi ka pabor. Kung hindi ka pabor, pro ka dun sa tinututulan ng bill na to. Diba? Yun lang po yun. Ano sasabihin yung gitna? Wala pong gitna. Kaya laging may bias ang tao. Kaya nga ako sinasabi ko lagi rito, itong channel na to, proud na may kinikilingan tayo. At kilala natin yung kinikilingan natin. Mamamayan. Yung nakakarami ang kinikilingan natin. Pero sinasabi nila na unti lang yung mga yan, gusto nila sila pa masunod. Okay. So, totoo po yun. Lahat po ng malalaking US, Australia, UK, Singapore, Thailand, ang mga kapitbahay natin dito, meron na sila lahat na anti-terror bill. Hindi po pang-Pilipinas yan. Kaya yung mga tumututol dyan, na akala nyo si Duterte na naman na may kagagawan yan. Hindi po yan, pantugon po yan sa problema natin noon na matagal na meron tayo rito Abu Sayyaf, meron tayo, speaking, no, etong Globe, nag-react, yung Globe Telecom, kasi nung kahapon o nung isang araw, sabi ni Rigoberto Tiglao sa Manila Times, yung CPP-NPA daw, ang laki na nakukuha nila na yung ang tawag nila para revolutionary tax eh. Ayon kay Tiglao, parang contribution ng mga negosyo 1.9 billion, no? Yun yung paliwanag ni Rigoberto Tiglao bakit patuloy na nag-exist tong mga grupo na to. Kasi nga dun sa budget na yun, galing yan, ang karamihan daw dyan galing sa telcos, telephone companies, kasi may mga cell sites sila all around the Philippines, no?
Pag hindi sila nagbigay, alam nyo na gagawin dyan. Pwedeng sunugin, pasabugin yung kanilang mga cell site. Nag-react ngayon yung Globe Telecom, sumulat sa Manila Times. Sabi ng Globe Telecom, hindi sila nagbigay sa CPP-NPA kahit kailan, no? Hindi nila sinusuportahan financially. So, pero hindi yan yung mabigat na revelasyon sa akin, eh. Ito mabigat na revelasyon. Inamin nila na sa hindi nila pagsuporta dito sa mga kahilingan ng CPP-NPA, marami sa mga gwardiya nila napatay, may mga cell site sila nasunog o sinira ng mga grupo na to. O, di ba? Hindi pa kayo maniniwala, Globe na nagsabi na totoo yan, pinupuntiryan nila yan, mga cell site na yan. Kaya nga, nakipag-ugnayan daw maigi tong Globe Telecom dito sa mga AFP para mas mabilis yung responde nila, no? Kung ganyan ang problema talaga natin, lalo na doon sa mga lugar na kinakailangan magtayo sila ng cell site, tapos pag hindi sila nagbigay ng mga revolutionary tax, bobombahin o susunugin yung cell site nila, pwede na siguro na kaysa ibigay nila ron sa CPP-NPA, pwede siguro na mag-assign na lang doon na 10 sundalo na sila magpapasweldo, di ba? Mas makakatipid siguro sila noon. O tapos may direktang contact pa yun dito sa mga kasundaluhan. Yun yung hindi ko alam kung saan tinatayo yan, paano napapasok yan, kung, di ba, kung heavy, kung gwardyado naman yung mga cell site. Yun po yung problema ng mga telcos natin, na sabi nga ni Rigoberto Tiglao, napupuwersa silang magbigay dito sa mga grupo na to. Hindi lang siguro sa CPP-NPA sila, baka pati rin yung ibang grupo na napipilitan silang ipagtanggol yung kanilang cell site. Yun yung sinasabi natin na kailangan magwakas na to, kasi habang buhay ba tayong ganyan? Habang buhay nyo bang may support yung mga grupo na yan? Kaya isa pa yan, di ba? O, kita nyo naman, nag-react na yung Globe na hindi kami nagbibigay. Kasi ngayon pag naipasa yung batas na yan, pati yung mga nagbibigay ng financial support ay may posibilidad na hulihin at makulong. O di parang pinipigilan mo na sila through their yung supportang financial. Malaking bagay po yun, no? Kung pati yun mapipigilan mo dahil sa anti-terror bill, malaking dagok to sa mga yung grupo talaga na tinagurian na ng United Nations at saka nitong pamahalaan natin na mga teroristang grupo. Isa pa pala, bago ko makalimutan, yung sinasabi nila ang lawak-lawak daw ng definition ng terrorism. United Nations po ang nag-define yan ng terrorism na yan, na nakalagay sa ating anti-terror bill. Ayan mismo, ayon dyan sa mga author na si Ping Lacson, no? Ang United Nations, inadapt natin yung meaning ng salitang terorismo. Hanggang dito na lang mga kapatid, pag-isipan yung mga sinasabi natin dito sa ating channel. Hanggang sa muli natin pagkikita dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po.